Kaya kung ano-anong mga pasiklab mga kababayan ni Pulong, nagpa-hair follicle test mga kababayan para patutsadahan yung ating Pangulo. Ikaw na yan sumunod. Wag kami Pulong. So makikita natin mga kababayan, habang pilit niyang nililihis yung katotohanan, yung usapan, at gumagawa ng ingay para atakihin muli yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Pero mga kababayan, isang katotohanan ang hindi kayang matakasan po ni Pulong, na siya po has a long unresolved trail of controversies na kinakaharap po. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ngayon ang balita, mga pasiklab ni Pulong. Report ng DCRJ, Radyo Bandido. Sabi dito, kung Paulo Duterte sumailalim sa hair follicle drug testing, kasunod ng panawagan na magpa-drug test din si PBBM matapos ang pagbubulgar ni Senator Amy Marcos. Lumang tugtogin na, mga kababayan, recycled na issue. Kaya tama ito mga kababayan na sinabi ni Father Ranilio Aquino sa kanyang post sa X. Sabi ni Father Ranilio Aquino, the President is challenged to submit to a hair follicle test to clear the air about his sister's charge of drug use. Sabi niya mga kababayan, no, he should not. He should not be held hostage by every charge or accusation. Otherwise, he will do nothing but defend himself against accusation no matter. Correct. Hindi po uto-uto yung ating Pangulong Bongbong Marcos para patulan yung mga patutsada ninyo. Di ba po? Iklarado yung ating Pangulong Bongbong nag-certify mismo. St. Luke's, mga kababayan, ang dapat asikusuhin ni Pulong po, yung pagkasabit niya sa mga kontrobersya noong panahon. Ayan drug smuggling, raps filed versus Pulong Duterte, Sarah's husband, August 1, 2024. Report ng Philippine Star. Ito, GMA, August 16, 2024. Ex-Customs Officer, I was told, Paulo Duterte, Man Scarpio, Young owned Shabu Shipment. Ito dapat ang unahin niya kasi nauna tong mga kontrobersy, mga kababayan na lumabas 2024 pa. Ito pa, report ng Inquirer, don't name Paulo Duterte, Man Scarpio, Young in 2018 Shabu import mess. Yan yung sabi ni ex-BOC official Jimmy Goban, told lawmakers at the House Quad Committee hearing. Kaya kung ano-anong mga pasiklab mga kababayan ni Pulong, nagpa-hair follicle test mga kababayan para patutsadahan yung ating Pangulo. Ikaw na yan sumunod. Wag kami Pulong. So makikita natin mga kababayan, habang pilit niyang nililihis yung katotohanan, yung usapan, at gumagawa ng ingay para atakihin muli yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Pero mga kababayan, isang katotohanan ang hindi kayang matakasan po ni Pulong, na siya po has a long unresolved trail of controversies na kinakaharap po. Yun nga pinakita ko po sa inyo mga balita. Yan malinaw. Ito pa, yung ayaw niyang ipakita, yung tato, yung challenge ni Trillanes, mga kababayan sa kanya. Ito yung mga kinasangkutan na controversies, mga kababayan, ni Pulong Duterte. Yan Yan, mga kababayan. Yung magnetic lifters, remember? Sabi dito sa report ng Inquirer, file photo, Philippine
Drug Enforcement Agency agents examined the magnetic lifters which purportedly contained billions worth of shabu in Cavite on August 10, 2018. Philippine Daily Inquirer. Sino yung nag-expose? Si ex-BOC official Jimmy Goban. Sa investigasyon mga kababayan ng Quadcom. So makikita natin mga kababayan na habang lumalalim yung investigasyon, mas lumilinaw po yung pagkakaiba. Si Pulong Duterte, puno ng tanong, kaso at misteryo. Una, mga kababayan, sa Caloocan drug case, revived by the Ombudsman. Ito ay officially revived case. At bakit ito importante? Kasi po, matagal nang may aligasyon ng drug links. Matagal na pong iniiwasan ang investigasyon. At matagal nang may mga pangalan at koneksyon na tinangkang ilibing. So, nagets nyo, mga kababayan? Pilit na nililihis yung kwento mga kababayan doon sa hair follicle. Pangalawa, yung 6.4 billion shabu shipment. The scandal he wants you to forget. Mula po sa Senate Blue Ribbon Report, 600 kilos of shabu dumaan sa Green Lane na walang inspection from China, approved without X-ray. Testimony of broker Mark Taguba linking the Davao Group. Allegations involving Pulong and Manasseh Carpio, husband of Inday, Sara. A customs official said he was warned. Huwag mong banggitin sina Pulong, Carpio at Michael Yang. Ngayon ang report po. August 16, 2024. Don't name Paulo Duterte, Mans Carpio Yang in 2018 Shabu import mess. O, di ba, mga kababayan? Ano pa? Yung whistleblower ang nakulong, hindi ang pangalan ng mga Duterte. This is not humor, this is documented record. Kung wala siyang kinalaman, bakit ang whistleblowers ang inobos nila? Pangatlo, yung tattoo challenge. Bakit hindi niya kayang sagutin? Inamon siya ni Trillanes na ipakita yung kanyang likod. Ano sagot mga kababayan ni Pulong? No way. Yan o. Sabi dito sa report ng News 5. Vice Mayor Duterte, Pulong Duterte on Senator Trillanes request to show his alleged triad tattoo. Ilang beses ko sasagutin na ayaw ko. Pagkatapos ngayon, ang lagi nila mga kababayan, hindi lang siya, yung mga DDS, ang laging sinasabi, hair follicle daw. At ngayon, nagpa-hair follicle si Trillanes, o si Pulong, para i-challenge yung ating Pangulong Bongbong, sunod kanaan niya. Yung tattoo niya nga, hindi pinapakita, ayaw niya. Pero kung makademand mga kababayan sa ating Pangulo, wagas. Kaya sabi ni Father Ranilio Aquino, wag patulan. Wag ganyan ninyong patulan yan. Yan yung post niya mga kababayan. Oh. No, he should not. He should not be held hostage by every charge or accusations. Kapon lang ito sinabi ni Father Ranilio Aquino. Otherwise, he will do nothing but defend himself against accusations no matter. Oto-oto lang ang papatol siya. Pag sila nga, yung tattoo lang ayaw ipakita. Challenge din si Digong noon na magpa-drug test. Sabi ni Harry Roque, bakit ninyo inuutusan yung Pangulo na magpa-drug test? Si Digong po, aminado na nagmamariwana, gusto ninyong marinig? Ito, iparinig ko sa inyo. It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para Mamariwana daw siya. Para magising. Para magising daw. Hindi na kaya. Inadmit niya mismo, nagmamariwana siya. Pagkatapos, wala kayong tigil sa pag-akusa sa ating Pangulong Bangag. Negative po ang ating Pangulo sa drug test. Paulit-ulit lang. Ang nag-certify, ang nag-examine sa kanya, St. Luke's Hospital. Matitino ang mga doktor dyan.
Ano ba po, mga kababayan? So, challenge siya no ni Trillanes, mga kababayan. Ipakita yung tato. So, ano nangyari? Hindi niya pinakita, hindi niya dinipinsahan, hindi niya sinagot, at galit pa siya sa nagtanong. Talagang entitled sila. Sila kung makademand, wagas. Pag sila, mga kababayan, ang tinanong at hiniling sa kanila, ipakita ang tato. Galit. Saan ka pulutin kanyang ugali, mga kababayan? Isa pa, mga kababayan, yung 51 billion na pork barrel. Kumusta naman? So, he was entrusted with huge amount of pork barrel fund. Sila ang nabigyan ng ganon, 51 billion during the presidency ng kanyang tatay. So until now, walang clear accounting, walang breakdown, walang project list, walang liquidation, walang pahayag. Kahit paulit-ulit tinatanong. At ngayong nasasangkot ang flood control anomalies at gumagalaw ang ICI investigations, bigla silang nagwawala sa social media. Lalo mga kababayan, papaimbestigahan ng Kongreso ni Bicol Saro. May resolusyon na po. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at saka ni ACT Party List Antonio Tino. Tapos tinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Congress po ang gustong magpaimbestiga at siyempre, obligasyon ng ICI. Alangan man, may nakitang mga red flags. Hindi titingnan kasi Duterte ang sangkot. Pag Duterte, pinopolitika. Yan ang gusto nilang palabasin. Huwag kami, mga DDS. Ano pa? Ito, ang sabi ni Pulong, gusto niyang magpaimbestiga sa Congress. Imbestigahan daw yung 100 billion pesos insertion claim ni Saldico laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Binasag na po ni Ping Lacson. Baseless. O diba? Yun ang nakakatawa na mga galawan, mga kababayan. At nagpaplano yata yung grupo nila na mag-file ng impeachment complaint on the basis doon sa aligasyon, mga kababayan, ni Saldico na binasag na po ni Ping Lacson yung insertion na 100 billion. Si Saldico po ay warrant of arrest na ngayon and 17 others per announcement mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw po na ang motibo po, retaliation. Di ba po? So, pilit nila, mga kababayan, sinasabuyan ng putik yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Pero ang katotohanan, the hard facts, hindi po mapasusubalian. Si Pulong, may revived drug case, may unresolved 6.4 billion shabu scandal, may tattoo mystery na he refuses to disprove. May 51 billion na hindi may paliwanag na pork barrel kung saan napunta. May long record of reckless public behavior. Umaasa sa testimonya ng kinasuhan at walang bail na si Saldico, gumagamit ng impeachment bilang diversion, tumitira ng walang prueba para pagtakpan ang sariling issue. Habang yung ating Pangulo at si Martin Romualdez walang kaso, walang ebidensya, walang kickback trail at sila pa ang humaharap sa investigasyon. Yun ang pagkakaiba, mga kababayan. Pagkatapos ngayon, si Pulong, may pa-hair follicle siya. Ang akala niya, papatulan ng ating Pangulo. Hindi man po uto-uto yung ating Pangulo para patulan yung mga drama nila. Ano ba po, mga kababayan? So wag po tayo, mga kababayan, magpaligaw. Wag tayong magpapagamit sa kanilang drama. Huwag nating kalilimutan na ang dapat may gawing paliwanag si Pulong, hindi yung ating Pangulong Bongbong at si Martin Romualdez. Ang dapat ipaliwanag ni Pulong, yung mga naunang controversy na kanyang kinasangkutan. Ayan. Di ba po, mga kababayan? Lahat yan reported ng mainstream media. GMA News Online, Rappler. Hindi yung kwento-kwento lang. Yan, Vera Files, Inquirer. Ito, yung News 5. No way, sabi ni Pulong.
on Senator Trillanes' request to show his alleged triad tattoo. Yan sabi niya, ilang beses ko ba sasagutin na ayaw ko? Kung ganon pala, pwede naman sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ko. Bakit pag si Pulong ang magsabing ayaw ko, tanggap ng mga DDS? Pero yung ating Pangulo ang nagsabi, ayaw ko kasi tapos na yan, negative ako. Ayaw ninyong maniwala. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Ganon katindi ang biases nila mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tama yung advice ni Father Ranilio Aquino. Huwag papatulan yung mga hair follicle test na sinasabi nila. The President is challenged to submit to a hair follicle test to clear the air about his sister's charge of drug use. Sabi ni Father Ranilio Aquino sa kanyang post. No, he should not. He should not be held hostage by every charge of accusation. Otherwise, he will do nothing but defend himself against accusations. Yes, sabi ni Tia Tad sa kanyang post, totally 1,000% agree. Sabi ni Winston Pati, agree. Sabi ni Manang Jack, same thoughts, kahit magpa-hair follicle siya, hindi pa din matatapos. Yan kasi nga gusto talaga siya patalsikin. Sabi ni Angel, tama. Sabi ni Mona Bondok, one way or another, if it test negative, their new narrative will be magkano binayad sa test. This is how the minds of the unpleasant people work. If you focus on pleasing them, you will end up nowhere because their script has no happy ending. Sabi ni Bembem, so pag nag-negative, sasabihin fake daw. Kaya dapat kung sino ang nag-akusa, siya ang magbigay ng ebidensya. Basic yan. Hindi yung inaakusahan ang magbigay ng ebidensya. Sabi ni Gita Baral Asuncion, plus, they will never believe the results anyway. Tama. Sabi ni Lyra Belen, pasensya na, hindi uto-uto ang Pangulo. Sabi ni Doreen M. Peña, and pag nag-negative, they will always say it is rigged kasi he's the president and iniutos lang pikihin. They will always have something to say no matter what. Sabi ni Rinaldo Estrella, no need, it's obvious he's not a user. We all know how the user behave, talks, moves, and attitudes. He has a perfect family, good governance and decisions. Has one focus and goal to make the country great again, peaceful, progressive nation for our children's children through generations. Yung nagdodroga po, kitang-kita sa itsura, nangangayayat, hindi clean na tingnan, ang behavior po, violent, yan ang nagdodroga. Pero yung ating Pangulo, hindi mo makitang ganyan po, napakabait, well-mannered, organized ang thoughts niya, magsalita, malinaw mga kababayan. Wala kang makitang signs na nagdodroga po yung ating Pangulo. I must know kasi many times I have my close encounter with the President sa palasyo at yung latest nga po, yung pagpunta rito mga kababayan. Kaya malabo yung inyong mga kwento ni Amy Marcos, malabo po. Kasing labo ng kanyang botox. Kung sila siguro, tapos yung mga yung mga kaalyado niya, maniwala pa tayo kasi sa mga pag-ugali lang nila, parang nakadroga talaga. Pati mag-isip, mga kababayan, magsalita, mag-isip, talagang baka sila yung nakadroga. Yung mga gawain nila mga kababayan, si Digong inamin na niya na nagmamariwana siya. Kitang-kita po sa katawan at sa kanyang behavior, violente. Kaya nga siya nandun na sa ICC. Inamin niya, di ba, nireplay ko sa inyo. O bakit, pinatapos ninyo? Hindi ninyo pinauwi sa Davao si Digong na mismong inamin na nagmamariwana siya. Masyado kayong bias.